Nak, kape ka muna. Ay, salamat ho. Ay, sandali lang. Kalimutan ko. Hinita ko po kagabi. Bibigay ko po sana sa inyo kaso ang himbing ng tulog niyo ayokong gisingin kayo. Salamat, Nak, ha. Hihintay nga sana kita eh. So sana kitang makausap. Ay, bakit hunay? Tungkol ba kay tatay? Ay, hindi. May binalita kasi ang kuya mo tungkol kay Tanggol. Ano naman sinabi ni kuya? Nagkikita pa ba kayo ni Tanggol? Ano, hindi po na eh. Bakit ho? Ay, mabuti naman. Eh, may kaso na naman si Tanggol. Hinahanap siya dahil sa ginawa niya kay Rhoda. Biro mo, nilooban na niya tapos sinaksak pa. Ngayon naman? Hindi naman magagawa ni Tanggol yun. Kahit gano'n yung taong yun, eh, hindi naman yung mananakit ng taong walang kalaban-laban. Basta anak, kung ginawa man niya yun o hindi, umiwas ka na sa kanya. Diyos ko, parang awa mo na. Ang dami-dami na natin pinagdadaanan. Huwag ka nang dumikit sa kanya. Wala siyang mabuting madudulot sa buhay mo, sa buhay natin. Puro na lang kamalasan ang aabutin mo. Sige po, Nay. Papayagan kaya tayo ni Berting? Baka magalit sa atin yun at hindi na tayo pabalikin dito. Pwede pakiusapan natin siya ng maayos. Kung ano man ang desisyon niya, tanggapin na lang natin. Wala naman tayong ibang pupuntahan sa ngayon eh. Eh, kilala naman natin si Agustus. Ang laki ng connection nun. Baka pag lumapit tayo sa ibang tao, ilaglag pa tayo. Eh, tayo Tanggol. Paano tayo? Hindi ba tayo alis? Eh kung aalis sila, edi sabayan na natin. Yung. Teka, saan tayo pupunta? Eh kinakailangan pumunta dun sa bar na pinagtatrabahuan ni Mokang. Eh di sama na din kami. Baka mamaya mapalaban ka pa doon. Kailangan mo ng resba. Tama. Kung payagan tayo naman, Berting, eh, sama-sama tayo. Eh, kung hindi naman, sama-sama tayo mabubulok dito. Oh, paano? Tara. Tara! Oh, Bessie! Uy, Bessie. Oh. Basta, Bessie. Ikaw kamusta? Oh, asan si Alinita? Doon sa kwarto si nanay. Si baka mailang na naman siya sa akin eh. O ano, kamusta yung lakad yung kagawin Tanggol? Saan napunta? Ano ginawa niya? Hindi, huwag kang ingay. Baka marinig ka ni nanay. Lakas ang boses nito eh. Eh, kakasabi mo na nasa kwarto. Eh, kasi... Tahimik ka na lang. Eh, bakit parang kinakabahan ka naman? Kasi to si nanay, pinagbawalan akong makipagkita kay Tanggol eh. Ay, strict ang parents. Ito ga bawal. Ano ka, high school? Bessie, si Rhoda kasi, pinagbibintangan niya si Tanggol. Sabi niya, siya daw yung sumaksak sa kanya. Eh, ang alam ko lang naman, tinutukan siya ng baril, di ba? Nung pinapalayas kami sa bahay. Yun lang naman yung ginawa ni Tanggol. Alam ba ng nanay mo? Sinabi mo ba? Bessie, ang dami-dami ng problema ng nanay ko. Sasabihin ko pa ba yun? E di kung sinabi ko pa, hindi lang si tatay iisipin niya. Pati yung pinapalayas kami sa bahay. Ay, naku. Talagang si Tanggol eh. Mga pinapasok, puro gulo. Ay, Ay, naku. si Tanggol, ako.
Bessie, sinabi mo pa. Ay. Oo, Bessie, pero yun, magkasama kami ni Tanggol kagabi, di ba? Ah. Magkasama ko siya, nakakalimutan ko yung mga problema ko. Ngayon, parang saya-saya ko lang. Talaga? Basic, kwento mo naman. I-check mo na. Ano naman masyadong excited to? Ano ba? Kinantahan lang niya ako. Basura naman kumanta, kala mo. Kinikilig ka, ano? Aminin mo. Isip. Oo nga. Ano ba nararamdaman mo? Eh, syempre. Nung nangyayari yun, naalala ko yung pinagsamahan namin. Syempre, simula nung pagkabata namin, lagi na talaga siya nandyan. Hindi niya talaga ako iniiwan. Beses sa totoo lang, kahit iritang-irita ako sa pagmumukha niya. Papasalamat talaga ako sa kanya. Diba? Kasi, pinaramdam niya sa akin na mahalaga ako. Tapos, lagi niya ako pinoprotektahan. Pinaramdam niya sa akin na ako yung pinakamahalagang babae sa buong mundo. May spark? Ganon? Oo na. Aminin ko na meron. Buisit yan. Diba? Bessie, Bessie. Kasi, kaya lang, Ayan ka na naman. Kaya lang ano. Bessie, di ba sa buhay naman, hindi pwede puro kasirahan na. Oo, masarap yung pakiramdam na nakakalimutan mo yung problema mo, yung kalamnang sikmura mo. Pero, wala, Bessie, pagka ganun, pansamantala lang naman yun, di ba? Magugutom at magugutom pa rin kami. Ngayon, iniisip ko pa lang na magkatuluyan kami ni Tanggol, parang... ano na magiging buhay namin? Ano mangyayari sa buhay ko? Parang wala nang patutunguhan. Lalong-lalo na yung pamilya ko. Bessie, sorry pero hindi ko naman pinangarap magtrabaho sa bagong buhay ko. Tapos ito si Tanggol, puro pa gulo yung pinapasok niya. Bessie, hindi naman ako bubusugin ng kasiyahan. Wala, kailangan ko maging praktikal. Siyempre, kailangan ko isipin yung kinabukasan ko. Kinabukasan ng pamilya ko. Bessie, ano ka naman? Sana nga lang maging masaya. Wala, Bessie. Ganun talaga. Dami ko nang iniisip. Dadagdag pa to. Ano ba yan? Basta... Wala. Sa ngayon, Bessie, parang nalalabuan ako sa amin ni Tanggol. Ay, naku, Bessie ko. Ang ate ko. Intindihan kita. Nabitin yung kilig mo. Wala malungkot. Suka. Oh. Uy, sarap niyan ah. Pahingi. Para kay tatay lang yan. Bakit di ako pwede? Tikim lang eh. Di ba magsabihan? Para kay tatay nga lang yan, ha? David, paano malang mabigyan mo yung kapatid mo? Konti lang naman. Sige, mamaya. Pag may natira si tatay, sige. Eh, pag may natira. Damot Gusto nito. ko mong gagalawin. Tingnan mo nga naman yung anak mo, Tess. Nag-aakyat lang ng pera, akala mo kung sino. Pati kapatid niya, pinagdadamutan.
Wala naman tayong magawa. Sa kanya yan eh. Bumabawi siguro kay Rigor. Ay, Santino. May balita ka na ba sa Kuya Tanggol mo? Wala po lumabas po ako kanina, nagtanong po ako sa mga tambay, pero miski po sila, wala po silang balita eh. Nahuli na yan si Tanggol Hindi naman siguro. Kasi di ba kung meron man, nabalitaan na ni Rigor yun. Ay, Rigor, kain na. Pinagluto ka ni David ng corned beef. Para sa'yo lang daw yan. Ang aga-aga, hindi mapintay mga mukha niyo. Bakit? Pinaproblema niyo naman si Tanggol? Natural. Nag-aalala kami sa apo ko. Pinaproblema mo siya kung paano mo siya itatago sa akin? Kung ganun nga, o anong gagawin mo? Ha? Pakukulong mo ako? Parurusahan mo ako sa pagiging lola ko sa apo ko? Hindi. Tama na. Kapag nahuli ko si Tanggol at napaamin ko siya, tingnan ko kung may maiiwan ka pang yabang tinding. Rigor, ano ka ba? Ang aga-aga eh. Ano, hindi ka nakakain? Oh! Ano naman sinabi niyo kay tatay? Ang bihira naman, sinira niyo na naman yung araw. Isa ka pa? Pwede ba tumahimik ka na, David? Nagluto ba ako? Problema namin yun. Tumahimik ka na, kita mo nagkakagulo na eh. Ang gagawin ko dito? Oh, yan, kunin mo, itabi mo, itago mo. Ito na! Pre. Maberting. Tanggol, Magpapaalam lang po sana kami sa inyo. na ano? Aalis na po sana kami sandali. Saan naman kayo pupunta? Baka mamaya niyan pag uwi niyo rito, gulo na naman dala niyo. Hindi ho, Maberting. Iwas na po kami sa gulo. Pupunta lang po ako kay Mokang doon sa pinagtatrabahuan niya. Babantayan ko lang po si Mokang, baka may mambastos eh. Sabi ko na nga ba tama yung nala ko Gulo na naman ang pupuntahan niyo Hindi ho, Maberting. Nangako na po ako sa inyo, iwas po talaga kami sa gulo. Hindi po ako makikipag-away. Tanggol, siguraduhin mo sinasabi mo, ha? Opo, Maberting. Pangako po. Berting, papaalam din sana kami. Saan kayo pupunta? Mag-iikot-ikot lang. Titingnan lang namin sitwasyon sa labas. Kumusta na ba yung mga sugat niyo, ha? Tsaka teka muna. Baka nakakalimutan niyo, pinaghahanap pa rin kayo ng mga pulis. Lalo ka na, Supremo. Kalalabas mo na ng kulungan, di ba? Alam mo, napakadali sa kanila na ibalik ka sa kulungan ulit. Alam ko naman yun Kaya nakikiusap kami sa iyo. Pagbigyan niyo na kami. Tsaka, hindi naman kami gagawa ng masama Babalik kami kaagad. Pag may nangyari sa inyong masama, hilan niyo yung mga buntot niyo. Huwag kang mag-alala, Berting. May isang salita kami. Hindi kami gagawa ng masama. Bahala kayo sa buhay niyo. Maberting. Tutuloy na po kami, ha? Sige, paalam na rin kami. Salamat. Boss, titigas ng ulo nitong mga to, no? Pinapangaralan nyo na nga Hindi pa sumusunod. Kaya mo sila, Efren. Patatanda na kasi mga yan Saka yung mga buto nila matitigas na, hindi na pwedeng diretsuhin. Kaya mo, pag may nangyari masama sa kanila, huwag na tayo sisisihin. Dahil hindi ako nagkulang sa mga pangaral sa kanila. Oo naman. Supremo, mag-iingat kayo. Salamat. Ingat din kayo. Eren. Timbeng,
Mauna ka na sa palengke, ha? Ako kasi dediretso ng ospital pagkatapos ng lakad ko. Saan ang lakad mo? Bala ko kasing puntahan si Roda eh. Gusto ko kasi talaga siyang kausapin eh. Gusto ko talaga malaman mo ano ba talaga nangyari. Sana harapin ka ni Roda. Alam mo namang malalim ang galit nun sa atin. Lalo pa ngayon. Munti ka na siyang mamatay. Wala naman sigurong masama, di ba, kung susubukan ko? Kakausapin ko, makikiusap ako, bahala na. O sige. Pero hindi na kita masasamahan dyan. Mainit ang dugo nun sa akin. Wala naman ako talagang balak na isama ka. Sa akin lang, kailangan ko lang talagang gawin to para kay Tanggol. Kasi di ba, kung hindi natin siya tutulungan, sino pa? Kailangan mo ba bang magtulong? Paghanda, ha? Kaya ko na ito. Mauna ka na. Mauna na ako, ha? Ang dami mo pang pupuntahan. O, ikaw nang bahala dyan, ha? Oo. Mag-ingat ka. Based sa observations and tests na ginawa natin at sa medication, stable na ang lagay ng pasyente at ng baby. Pwede ka na makauwi, Camille. Pero sa bahay, bed rest ha, at umiwas sa nakakapagod na gawain. Opo, Doc. O Camille, narinig mo si doktora. Pag uwi mo sa bahay, huwag muna sa stress, ha? Kapag nakapagbayad na kayo, pwede na kayo ma-discharge. Yan ang stress. Eh, doktora, wala pa kaming pambayad. Hindi. Ako ang magbabayad. Ha? Tao po? Tao po? Andiyan dyan ba ho si Roda? Sino po sila? Pakisabi, isa ako sa umuupa sa pwesto niya sa palengke. Magbabayad lang ako ng upa. Sige po, sandali lang po Dahan-dahan. May sugat ako eh. Dahan-dahan. Ay, ma'am. Ma'am, Bakit? may naghanap po sa inyo. Sino? Magbabayad daw po ng renta sa palengke. Bakit mala? Yung mga nangungupa sa akin, pupunta pa rito, nagkusa para lang magbayad ng upa? At papapasukin mo. Sige po, ma'am. Hawakan mo naman ako ng tama, hindi kita susweldo para ka nandidiri. Taktan mo, hawakan mo. Pumayag pa. Opo, ma'am. Sige po, pasok na po kayo. Salamat. Tara na po. May merienda ako eh, tagal-tagal. Ma'am Roda, nandito na po yung nangungupahan. Pasok po. Hay! Anong ginagawa mo dito? Magbabayad ako ng upa namin. At saka, kakamustahin ko lang sana kung anong nangyari sa'yo. Ang anak mo ang gumawa nito sa akin, salot ang anak mo! No, tatay. Alam mo, mabuti na lamang sinabihan ako ng doktor ko na huwag akong masyado magkikilos. Oy, tingnan niyo ang pagmumukha ng babaeng yan, ha? Huwag niyong papapasukin, inayan ang lalaking sumaksak sa akin. Tandaan niyo, ha? No, tatay, kasandali lang. Bakit? Ang totoo niyan, nabigla nga kami, nabigla ako, tsaka nalulungkot kami sa nangyari sa'yo. Dahan-dahan naman sa pagbibintang. Huwag mo akong iklatin. Anong nalulungkot?
Nalulungkot kayo dahil nabuhay ako mula sa pagkakataktak ng anak mong si Tanggol. Yun ang totoo. Alam mo, hindi totoo yan. Roda, alam ko naman si Tanggol na basagulero, mahilig sa gulo, kung ano-anong pinapasok. Pero para pumatay dahil sa pagnanakaw, hindi kayang gawin ni Tanggol yun. Kriminal ang anak mo. Pinagtangkaan niya akong patayin. Binulabog niya itong bahay ko. Tapos pinagbabato niya ito nung araw. Tinutukan pa ako ng barel. Sa tingin ko, siya lamang ang may tamang dahilan upang pagtangkaan ang buhay ko. Ay ka doon! Dito! Sa tingin mo? Ang ibig sabihin, hindi ka sigurado? Nakita mo ba talaga kung sino sumaksak sa'yo? Nakita mo ba talaga yung mukha ni Tanggol na siyang sumaksak sa'yo? Madilim! Tsaka nakamat ka ng anak mo, no? Hindi ka sigurado. Hindi mo nakita si Tanggol, hindi mo nakita mukha niya. Bakit siyang tinuturo mo? Kahit na anong sabihin mo, ididemanda ko yung anak mo. Malakas ako kay Suarez at mayaman ako, kukuha ako ng abogado para makulong yung kriminal mong anak. Para yan, tinayala yung makita pagbumuka ng babaeng yan. Teka muna, sandali lang. Dayat! Sandali lang. Roda, sandali lang. Ano sandali lang? Roda, nakikiusap ako. Magsabi ka naman. Hindi, Daya! Tama na! Tapos na! Tanggal sa'yo. Sumayas ka na! Hindi mo nakita mukha ni Tanggol! Sumayas ka! Kailangan po natin lumabas. Sige po. Sino po? Mahal kayo! Kriminal ang anak mo! Pamilya kayo ng kriminal! Ipakakulong ko ang anak mo! Mamamatay sa kulungan ng anak mo! Hindi ako papayag na idin nila si Tanggol dahil wala silang naturong suspect. Kung pera at kapangyarihan ang bahala ni Roda, katotohanan ang meron ako at sisiguraduhin kong lalabas ang totoo at masasalba ko si Tanggol. May api sa mundo. Kapalaran kung hanapin. Tanggol. Sino mang nangangailangan sa manggaling tutulungan, tawagin lamang ang ating tagapagtanggol. Laban sa mga ganit at sinungaling humanda pagkat nandito na ang ating tagapagtanggol. Sino mang nangangailangan sa manggaling tutulungan.